Sa paggawa ng carving dito sa mga cultural heritage ng Maranao, ay siguro naka 20 years almost siguro kasi 19 years old na ako nagsimula na ako rito. Pero bukod pa doon, bata pa nga ako nakikita ko sa mga magulang namin yung mga ginagawa nila. Side mother ko at saka side father ko, yung mga lolo ko sa kanila lahat. Kung baga, mga artist, nasa bloodline. Actually, dati, nung una kasi yung mga bata, di ba, walang cellphone. Hindi sila, after na maglaro kami, wala kaming ginagawa. Palagi namin sila tinitinan. Doon kasi sa baba, yung bahay namin, yung tapat namin na bakanting lote, doon gumagawa yung mga artist. Siyempre, tapat na bahay namin, palagi namin sila nakikita. Sa una, wala akong interest. Nagka-interest lang ako yung ako na mismo ang gumawa. Kasi ang pag-collection pala ng mga cultural, yung mga gamit dito ay mayroon kang parang nagkakaroon ka doon ng interest. Nung tinry ko siya, mahirap siya. Kasi lahat talaga sa mula umpisa hanggang sa matapos mo, lahat talaga mahirap. Nagsimula po ako na yung baor. Umano kasi dito ako sa Tugaya na ako yung taon na hindi ako maano pag wala akong trabaho. Tinitingnan ko kasi yung mga ginagawa nila. Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Pero paano siya lagyan ng yung dekoritan? Halimbawa, yung mga paan niya. Minsan, yung magdi-design, tinitingnan ko yung mga gumagawa doon na yun ang ginagaya ko. Pero hindi ko makalimutan yung first na gawa ko dahil napakamahal pang binta ko sa dalawang ginawa ko. First time talaga na ginawa ko. Mahal talaga. At saka, ang nakabili pa ay medyo may mga power sa gobyerno. At saka sikan, nandyan yung sikan na ginawa kong dinisignan ko po ng inlay. Binili ng father-in-law ko. Yung pangalawang ginawa ko. Kasi sabi niya, bilhin ko na lang yan dahil gawa mo lahat yan eh. Yung nandun sa bahay ng father-in-law ko, yung sikan na gawa ko talaga, siya talagang gumawa. Siya talagang bumili dahil may memory daw na ako talagang gumawa. Yung iba sa online, pumunta ng uwin. Okay na. Kaya ko talaga sinubukan tong paggawa. At saka yung na-realize ko rin na pakunti yung mga artist na gumagawa ng sabi ko, bakit parang nababawasan kami, hindi kami nadadagdagan, ganun. Sabi ko, tuloy ko na lang at saka pwede ko rin na rin i-share sa iba. Yun ang naisip ko. Gusto ko talaga ma-preserve yung cultural heritage ng Maranao tribes. Lahat po ng woodcraft nagsisimula talaga sa pag-cutting. Pero pag-cutting po namin, ang dito sa wood namin, yung pag-cutting po namin ng wood, ang mga kinakating po namin ay lahat plant tree. Hindi kami kumakatin ng forestry. At saka yung source ng mga wood namin ay dito rin galing mismo sa Tugaya. Kasi kung kami lang ang gumagawa dito sa Tugaya, kung kami lang ang gumagamit sa mga wood namin ay hindi namin maubos sa mga artist dito sa Tugaya kasi matagal. Minsan nga may mga kahoy ako dito na inaabot pa ng mga 6 years kasi hindi kaya sa yung mga proseso ba. Tapos lahat ng proseso, i-cut mo siya hanggang sa maabot mo yung i-grinder lahat, hanggang sa mabuo mo. Tapos kung gusto mo, ilalagay mo ng pang-decoration mo yung mga nautilus, mga shells, yun.
magko-carving ka ng paano mo siya designan, maglalagay ka. Yun, doon talaga matagal yung paglalagay ng inlay. Unlike sa okir, sa carving medyo mabilis dahil dito lang yung mga gamit mo na magumag. Kasi sa inlay na ginagawa namin carving okir ay minsan pag out of stock yung Nautilus, wala, hindi kami makagalaw. Doon kami minsan na nababagalan sa supply ng sales. Bali, ang ginagamit po namin kahoy, yung mga pula, yan ang mga mahogani. Yung ganitong puti, yan ang Gmelina. Yung dilaw, yan ang Langka tree. Yung brown na naman, yan yung mga acacia. Acacia mga yun. Lahat plant tree po yan. Maganda po yan sa mga ginagawa namin mga baor. Lahat po ng ano siya, yung mga sanifa, marami. Pero pagdating po naman sa turning wood, sa mga gador, sa mga ano, ang maganda kasi Langka or Gmelina. Kasi ang sa turning wood, hindi kasi siya yung halimbawa, kasi minsan may mga kahoy pag sa mainit, nabibiyak siya. Langka at saka Gmelina, hindi. Pero ang diferensya ng Langka at saka Gmelina, yung Gmelina, kailangan mo muna matayo dito sa amin, saka mo na lang siya pwede dalhin sa mainit. Ang Langka, kahit ngayon na pwede mo na dalhin sa mainit o pwede na siya. Yun ang mga diferensya. Pero yung mahogany, hindi pwede gamitin dito sa mga lathe machine, sa mga tornos, sa pabilog na kahoy dahil mabibiyak siya. Puputok yan pag mahogany. Pero ang maganda kasi sa mga mahogany, pwede mo siya gawin ng mga panulong, sanifa, baor, kahit ano, basta wag lang siya pabilog, patorn. Ipapasa ko na lang sa kanila sa gitna. Ako naman ang nag-umpisa nagtatrabaho doon, ipapasa ko sa kanila. At saka until last, ako na naman. Yun ang ngayon ang part ko sa ginagawa namin. Ako ang nag-umpisa at saka ako ang last. At saka sigurado ako, kaya ako ang nag-umpisa dahil ang gusto ko yung kahoy ko dry. Kasi dyan na naman, sa pagdating sa wood, depende na naman yan sa kahoy. Pag ako ang nag-umpisa, talagang pulido. At saka ako ang mag-finish. Sila sa gitna. Kaya sigurado ako na talagang yung binibigay namin ng item ay pulido na. Hindi po ba nakakapagod na gano'n yung hunting? Nakakapagod. Minsan talaga hindi mo makayanan mag-isip yung gagawin ko. Lalo na pag maraming order na sabay-sabay. Tulad ngayon, actually itong mga ginagawa namin, kung hindi mo lang bibigyan ng pagmamahal yung trabaho mo ay lahat challenges. Mula umpisa mag-cutting ka, tingnan mo, mag-cutting ka, napakahirap, di ba? Kung walang hanggang sa dito, kung hindi mo matitiis talaga yung trabaho dito, hindi mo binibigyan ng pagmamahal yung trabaho mo, talagang lahat challenges. Minsan pa nga yung mga bagong hindi nila natutuloy ito dahil wala silang, ang problema nila yung market. Ang pinaka-number one problem dito yung market. Minsan pa nga ang mga problema namin dito ay, siyempre, yung malalaki. Hindi naman pagbibinta namin yan, hindi naman pwede minsan kaagad na cash. Minsan may mga utang, may mga chiki. Halimbawa yung napakamahal, umabot ng 100. Kasi may mga items kami, tulad yung gador na malalaki. Pag fair yan, umaabot yan ng 300,000. Wala naman minsan nakabigay ng cash. O pag binigyan nga ng chiki, NSF, no sufficient fund. Yan, challenge niya. Paano naman sisingilin? Yan, yun ang minsan ang pinakamalaking challenges dito yung market. Sa totoo lang. Bakit? Ito ang tinato. Hindi ka mag-carving magawa ng okir kung wala. Talagang wala. Maluloko ka talaga. Kasalian sa talaga sa business, minsan naluloko ka. Lalo na sa mga ganito, mga items. Halimbawa, minsan naranasan mong gano'ng mga sitwasyon na tumutuloy yung luha mo na hindi mo naramdaman. Kasi imagine, yung ginawa mo sa isang buwan, talagang pagod, napawisan ka doon, bigla na lang nawala na parang hangin na. Ang inano kasi dyan, huwag mo na lang isipin yung paano mo ginawa para hindi ka na masyadong madad. Hindi ka masyadong masaktan. Huwag mo na lang isipin yun, bahala na. Kasabay talaga yan sa buhay minsan. Parang na-discourage ka na hindi mo alam yung minsan talaga na okay lang po yung mga taong bumibili sa amin na minsan na hindi nila na-appreciate na may pinipintasan. Mayroon akong customer na pag dumating dito na ang way ng
gusto niyang tumawad ay magpintas. Nakaka-discourage. Sabi ko sa kanila, napakatagal yan. Lahat ng best namin, ginawa namin dyan sa isang item na yan. Tapos gaganunin mo pa. Napakasakit talaga yon. Lahat ng best mo, ginawa mo sa isang item para lang maging polido siya, para lang maganda siya. Tapos isang beses lang sasabihin na ganito. Nakaka-discourage talaga yun. Kasabay ng pagiging artist namin rin yung kasi minsan, lalo na ako talaga na minsan walang naka-assign na para sa marketing. Alam mo sa market wala. Minsan ako ang problema ko, yung hindi ako nasanay ngayon sa cellphone. Di ba? Kailangan sumabay tayo sa panahon ngayon. Sumabay ka sa mga online. Pwede naman to i-direct router, trimmer. Palagi talaga na naranasan namin minsan gawa ka ng gawa, wala namang market, wala ka namang binta. Pero at least ngayon, alhamdulillah ngayon, salamat kasi karamihan sa ginagawa namin ngayon, umabot kami sa nakilala kami, karamihan sa ginagawa namin na mayroon ng may-ari, mayroong mga order, pre-order na lang nangyari sa amin ngayon. Naisip ko rin, bakit kaya hindi na ako maghanap ng ibang trabaho? Kasi ang iniisip ko, wag kang sumuko dito sa trabaho mo kasi kawa naman yung tradisyon. Yun talaga ang yung kultura. Paano hindi mabawasan, madagdagan na lang. Kasi pakunti na siya eh. Kung walang artist na marunong gumawa ng panulong, malalagyan ba nila? Hindi. Alhamdulillah, hanggang ngayon tuloy pa rin ng mga artist na gumagawa ng mga tradisyon, yung mga dating gawa, ay patuloy pa rin kahit anong gusto nilang itayo ay nagagawa pa rin namin. Ay talagang napakahalaga po kasi pag maputol to, wala nang gagawa. Paano mo maalala yung nakaraan? Kaya minsan naalala natin yung nakaraan dahil hanggang ngayon nakikita pa rin natin yung mga gawa nila. Di ba nakaka-proud? Ako talaga may pinaglalaban ako dito eh. Kaya talaga hanggang dati kasi may parang manaplano ko na pag hindi ko ito maabot, titigil na ako rito. Pero naabot ko eh. Parang nalampasan ko pa yung plano ko rito. Kaya hanggang may buhay pa ako, talagang ganito pa rin ang gagawin ko. Tuloy-tuloy ko pa rin to. Ako naman talagang isa yan sa mission namin na kailangan namin talaga may transmit namin yung skills namin. Kahit hindi ako pumipili, kahit matanda o basta gusto, basta interesado sila, kailangan talaga may transmit namin yung skills namin sa kanila. Basta interesado sila. Alam mo yung ang tawag nila dito sa iba, SLT, di ba? National Living Tradition. Sana po, masuportahan kami ng nasa panig ng gobyerno na. Kasi minsan nagbibigay na naman sila ng mga SLT. Ang pagtuturo kasi sa kanila, hindi naman basta-basta eh. Kasi once talaga naturuan mo siya, mabibigyan mo siya ng gamit. Paano niya gagawin kung wala siyang gamit? Alangan na yung gamit mo, ibibigay mo siya. Kailangan talaga ma-preferdan mo siya ng gamit. Saka na lang. Saka naman lang siya maturuhan. Itong mga step na ginagamit ko sa kanila, ginagawa ko sa kanila halimbawa ito, marami na akong contract. Yan, kukuha na naman ako ng kahit hindi sila yung bago na gustong kahit hindi niya gustong mga trabaho namin, gusto kong silang kunin para at least maranasan nila kasi may bayad eh. Yun ang isang way na pagtuturo ko. Pag may contract ako, sinasali ko sila. Pag magka-interest yun, talagang babalik na yun. At saka gusto ko after na matuto sila dito, sige, mag-separate ka na, bahala ka na. Okay lang sa akin, hindi ko naman pinapagkait sa kanila yung ko. Basta at least malaman nila yung madagdagan kami ng mga artist na gumagawa ng mga tradisyon namin. Yung isa dito, yung tinurang, nagsimula mga 15 years old siguro. Nung mayroon akong pumasok na ang ginawa ko mo sa kanya, binigyan mo siya ng cleaner.
Sabi ko, diyan ka, sige, subukan mo nga yan. Bahala na kahit anong mangyari dyan. Kasi ang pagtuturo kasi, huwag mo siyang bigyan na problema pag masira, maisip na, sira ko to. Sabi, kahit masira yan, bahala na. Basta gawin mo na lang ipapagawa ko sa'yo. Kaya mag-ano ka na lang dyan. Step by step. Lalo na pag sa mga panulong na naman, kasi dyan ko sila palagitan mo. Dinidesignan ko muna, ito, butasan nyo na lang to. Ito, ganito, tinito. First na ako muna. Hindi mo yan kaya. Kayang-kaya yan. Di, after na naman yun, pwede mo naman i-step yung sa kanila kasi alam na nila yun Ganun. Step by step ang pag-ano sa kanila. Pag tapos na sila, bigyan mo sila ng isang item, bahala ka na dyan, ikaw nang mag-design, bahala kahit masira yan. Pwede. Yung isa, ang ginawa ko sa kanya, nung hali mo na, tapos na binigyan mo siya na renigaluhan ko siya ng isang item. Ito yung isang item mo, ito yung gamitin mo. Buuin mo yan Pag matapos na yan, sabihin mo sa akin, ako na naman ang magbibinta. Para magkaroon sila ng interest na gumawa. Hanggang sa nagkaroon sila ng interest, bumalik sila. Yung mga estudyante na gano'n na nagka-interest doon tapos natuto siya. Tapos lalo na kung may maturuan pa siya. Yun ang kasi parang pyramid na yun ang maganda kasi hindi lang dito sa mundo natin makukuha yung rewards, pati sa the day of judging makukuha mo rin yun kasi maganda Diba? Pag talagang masaya yung pag may naturuan ka na, mayroon akong estudyante ngayon, nakaseparate na, mayroon na nga ganito Pero ngayon parang kalaban ko siya ngayon Pero okay lang, masaya ako sa kanila. At least nadagdagan yung hanap buhay niya na may sideline na ibang sideline. Kung nakakatulong ako sa ibang tao. Kasi kung sasabihin mo sa kanila na ganito, istriktuhin mo sila, hindi yung matututo. Kailangan talaga yung may nila, baka mayroon silang tinatagong skills na may nila. Kasi sabi ni Sir, sabi ni Boss, kahit masira, bahala na. Doon nila magagamit yung yung talent nila. Tingnan mo yung isang taga-pintor ko. Napakagaling niya guhit ng pintor. Nalaman mo yan palang talent mo. Lahat ng pinipintor, sayo na lang yan. Nung tinuturuan ko sila, napakabagal. Pero nung napabayan ko sila na nakita ko yung talent niya na napakagaling siya, nawalan na ako ng problema paano magpintura ng mga okir sa ginagawa namin. Kasi mayroong magaling napakadali lang sa kanya yung talent niya. Ang tao kasi, pag tinuturuan mo na nandoon yung takot nila, hindi sila matututo. Kailangan talaga pabayan mo sila kahit masira. Kasi hindi sila natatakot. Nung hindi pa nagka-siege, palagi ako nasa Marawi kasi may tindahan kami doon. Din nung magka-siege, siyempre, umuwi na ako dito. Kasi taga dito yung asawa ko, kung totally, hindi naman ako taga dito. Yung asawa ko lang. Hanggang sa nakilala ko si Kuya, Sir Lantong. Tapos tinanong ako kung ano daw trabaho ko, sabi ko wala, siyempre tambay lang. Kasi hindi naman ako pwedeng pumunta ng Marawi. Sabi niya, halika dito ka. Tama ka sa akin, practice tayo. Yung first na ginawa ko, yung ganung bilog. Gador. Tapos pinahirapan talaga ako. Sabi niya, dito ka muna mag-practice. Tapos yung pinagawa niya sa akin, after nung natapos ko, binigay niya na lang sa akin. Sa'yo na yan. Kasi dito, ang sabi nila, nasa bloodline lang daw to. Ginagawa nila. Hindi naman ako naniniwala doon. Bakit ako? Wala akong bloodline ito. Tapos natutunan ko rin. Minahal ko na lang siya kasi total, wala naman akong trabaho. Sunrise. Sir Lantong, hindi ka problema dyan. Nung first na, siyempre kapitbahay lang kami, hindi na niya ako pinapauwi. Sabi niya, dito ka na lang kumain para mas marami kang matutunan. Mabait yan. Tsaka malaki pa sa salamat ko dyan. Kasi halos lahat ng mga gamit ko ngayon, mga ganito, mayroon din ako siyang binigay sa akin. Pangputol dito. At saka yung mga panasan. Pangbutas lahat niya binigay sa akin. Hindi siya magturo. Basta sabihin niya lang, ito, kasi ito yung ginawa niya sa akin Nag-design lang siya sa bilog na yun. Nag-design lang siya sa una. Tapos ikaw nang bala tumapos dyan, gayahin mo na lang to. Tapos yun, hindi siya stricto. Hanggang sa nagawa ko, pulido naman nagawa ko yung gusto niya. Siyempre, natagalan po yun kasi umabot ata ng 4 months bago ko natapos yun. Ang hirap kasi siyempre, bago lang. Naninibago sa kamay, masakit sa kamay.
Tapos nakakatamad pa. Oo. Kaya inabot ako ng 3 or 4 months. Ay, siyempre, masarap. Lalo na nung mabinta ko, 15,000. Ano pinagdidikit niyo, sir? White glue lang yan? Dito bisa dito yun. Mga magtitinda. 2016, mula nung natuto ako hanggang ngayon, minahal ko talaga ito eh. Oo, nung matuto na talaga ako, siyempre, no? Ibang-iba na kasi ngayon ng Marawi kaysa sa dati. Siyempre, ito na lang yung parang nasanay na rin ako. Hindi, parang wala ko sa, hindi kompleto yung araw ko na wala akong ginagawang ganito. Financial problem minsan. Kasi mahina kasi ito eh. Pag trabaho mo ito, medyo matagal. Kaya minsan, nauubusan ka ng pondo. After no, pag natapos mo, wala na, maghahantay ka naman ng iba. Financial problem talaga minsan ang nagiging problema namin dito. Kung tutuusin, hindi mo naman masasabi na hindi ka na talaga magkakaroon ng ano. Pero kailangan sacrifice lang talaga. Kailangan mo mag-sacrifice. Sacrifice para hindi naman araw-araw ganun. Or buwan-buwan ganun. Dumarating din ang oras na nagkakaroon talaga kami. Sacrifice lang. Tsaka, siyempre, bilang pag ganito, may ginagawa kami. Pag hindi lang naman si Kuya Lantong nagdadala sa akin ng ganito. Pag mga bawal, marami din. Yun, nagkakaroon din ako ng sideline sa iba. Ito, matatapos ko lang ito ng 2 weeks. Bubutasan lang at saka lalagyan ng ano, pwede kong tapos yun ng 2 weeks. Kung siya, kung pipilitin ko, kayang-kaya yun. Minsan, 2 oras lang. Kasi nakakatamad ko minsan. Ito, hindi umabot ng ilang minuto lang ito. Yung dito sa harap talaga. Ito yun. Kasi minsan, ito, pinagkakaiba natin. Minsan, lahat nakaganyan. Tapos, uulitin mo na malalagyan mo ng kahoy para mabalik sa dati. Kailangan mo muna lagyan ito ng pandikit para dumikit naman yung ano. Pagkatapos, pagpukin mo na lang. Kasi nakaangat din siya, kahit na may pandikit yan eh. Kailangan mo lagyan. Pag nagpuputol ka nito, kasi minsan nakakapagod din magputol ng ganito. Kayo na magdesisyon kung tingnan nyo na lang. Tapos pag hindi maganda yung seal, nababasag na lang. Nakakamanhid talaga ito yun. Tapos masakit din sa paa. Hindi ka makatayo ng diretso. Mahirap talaga umupo na matagal. Kaya minsan inaangat ko na lang para mas gusto ko nakatayo na lang. Siyempre, naman ako taga dito, no? Traditional nila ito sa Tugaya. Pero nire-respecto ko yung ano nila. Napaka-importante nito kasi kahit na hindi, isa rin ito sa bubuhay sa pamilya ko ngayon. I came back in the Philippines during 2017. When we do the planning and the research, ang pinaka-center of tourism and livelihood ng Tugaya Lanao del Sur is yung craftsmanship. As per the data, 70% of the community is engaged into traditional craftsmaking. Bawat barangay mayroong kanya-kanyang specialty. Sir Lantong po ba is personally parang nung nagsisimula po siya, kayo po yung kasama? Yes po. Nung una, may pagkahisitan din siya sa pagsasalita at pakikipag-usap sa ibang tao. Unti-unti, nag-invite tayo ng mayroon din mga ibang documentary, mga researcher na pumupunta dito. Tapos una natin sinasalang si Lantong para magkaroon siya ng, kaya ba niyang i-share kung ano yung crafts, yung production ng kanyang produkto. Siya yung pinaka-first na nakitaan ko ng masyadong polish na gawa. Kasi siguro nung bata pa siya, tatay niya panday hanggang siya panday. Talagang perfectionist ba siya sa paggawa ng kanyang produkto.
napapalago yung interest ng mga taga-Tugaya po? Una-una yung trust issues. They are not welcoming. Parang may hesitancy na iniisip nila baka ibibenta sila o pagkakakitaan. So ang hirap nilang ma-interview, ang hirap nilang pakiusapan kung paano natin ma-document yung mga gawa nila. Ang problema kasi, middleman. So yung kumikita, yung mga businessman. Kumbaga yung mga artisan, konti lang yung kinikita nila. Mas malaki yung kinikita ng middleman. So during the time of Mayor Alfata, we invited the people from Manila to come over sa Lanao del Sur through Culture Aid para sila mismo ang makipag-usap sa mga artisan, sila mismo ang bumili sa mga artisan. Marami ng taong pag nakikita na nila, dito mapapunta yung bisita, dito mapapunta yung bisita. So yung isa yun sa naging reason kung paano naging open. At saka ang inuuna ko muna yung mga malalapit na kamag-anak para makita ng iba na okay pala. Kasi tingnan mo si Lantong, tingnan mo si ganito, naging successful sila because marami silang wini-welcome na bisita. It's sunrise. Nung una, marami. Tapos, nung time ng pagpasok ko 2017, napapansin ko na maliit na lang. Doon din nagkaroon ng Marawi Siege. So, ang hirap-hirap ng time na yon kasi iba na kasi yung tingin sa Lanao del Sur, sa Marawi City as a whole. Ang hirap magtawag ng taong bumisita. Punta kayo sa amin. Naisip nila talaga yung regarding doon sa siege. Nagkaroon kami ng partnership with Culture Aid founded by Charis Aquino Tugade, kasama ang LGU para pumunta dalhin ang mga artisans kasama ako sa Manila. So ang ginawa namin doon, nagpakilala kami sa iba't ibang schools and malls na kaming mga taga Lanao del Sur ay Pilipino din. So parehas tayo, we share the same story. So itong dala-dala naming crafts, itong arts na mayroon kami sa Lanao del Sur is arts nyo rin kasi as a Pilipino, shared sa atin itong kulturang meron ang bawat lugar sa Pilipinas. Karoon kami ng promotion. Itong production, paggawa ng mga traditional crafts ay bumalik yung sigla ng yung market at saka yung mga artisans. Marami palang mga artisans na tumigil tapos nagbalik nung malaman nila na okay pala, pagkakakitaan pala. May livelihood pala dito sa traditional crafts making. Hindi po ba mahalaga itong food craft po na ito na hindi po dapat siya sa kultura natin? Itong wood crafts ay bahagi na rin ito ng ating kasaysayan. Ito rin ay ating kultura, ating identity. Ito'y napaka-importante po na wag mawala. Para po sa mga artisan, sana po mapangalagahan natin gawang Lanao del Sur o gawang Tugaya kasi ito yung nagdadala ng ating kultura. Sana po ay mapanatili natin ito at maitransmit pa sa mga susunod na henerasyon. As a whole na lang is kapag bumili kayo ng produkto mula sa Tugaya, hindi lang parang bumili kayo ng gamit. Parang ang binibili natin is bahagi ng ating kasaysayan at saka ito'y kultura at tradisyon nating mga Pilipino. So pangalagahan po natin ito. Ang woodcrafting sa Lanao del Sur ay nagsimula noong pre-Islamic times, way back when the Austronesians came in the province.
Austronesians, meaning they are the ancestors of the Maranaos. And then, nung pumunta sila dito sa Ranao, marami silang shared cultural skills tulad ng patterns at saka mga simbolo. And then, as time goes on, naging parte na ito ng kanilang buhay. It became part of their tradition. Nagko-construct sila ng kanilang mga bahay. Nilalagyan nila ito ng touch of these arts. And then, eventually, itong mga sining na ito, tinawag nilang ukir. Yung tinatawag natin na ukir art, marami siyang mga patterns. And then, may mga meanings and stories behind those patterns. Yung ating ukir na panolong, meron tayong ukir patterns na representing the serpent or dragon, sometimes dragon. Ang purpose nito ay hindi lang siya for beauty, but also it has other purposes. Our ancestors believed that these designs will ward off bad luck and also bad spirits. So, yun yung kaya makikita natin siya hindi lang sa mga tahanan but also to different furnitures of the Maranaos. At saka meron din tayong sarimanok. Sarimanok, it is actually a legendary bird with a fish on its beak rather, and it entails good fortune. Nowadays, it became part of the tradition of the Maranaos. I think it is safe for me to say na yung ating mga ancestors na masters with wood carvers settled in Tugaya. That is why kung ating titingnan, almost every family in Tugaya knows this skill. So it's not just some sort of an activity, but also an expression of their tradition, beliefs, and culture. They made use also of this skill, the wood crafting, to earn an income. So it's one way, it's also part of their livelihood. Ang wood crafting ay nakakatulong sa daily lives ng ating mga artisan. They made use of their skills and then ginamit nila ito sa pag-start up ng kanilang business. And in this manner, nagkakaroon sila ng income para masuportahan nila yung kanilang pamilya. And then, pag gumagawa sila ng kanilang mga produkto, binibenta nila ito hindi lang sa local, but then outside Lanao del Sur. Through participation to different trade fairs, participation to the different activities which involves trading. Yung maliit na baor, it costs around 300 pesos. Tapos, depende yan siya, yung prices, depende sa laki ng baor. Pinakamahal, it will cost, depende rin yan sa klase ng kahoy na ginagamit. Kung nara, mahal siya. So, pag malaki na masyado na baor, it will cost around 90,000. Ang wood crafting sa Lanao del Sur is unique if we're going to compare it with the wood crafting of other tribes or other provinces. Why is it unique? Kasi ang wood crafting sa atin sa Lanao ay it involves intricate designs, yung tinatawag natin na ukir. Wala yung sa ibang wood crafting ng ibang mga tribo. And then mahirap siya gawin and it takes a lot of time for you to learn that. Tsaka hindi lang siya basta-basta na ituturo. Kumbaga, parte na yun ng kultura ng mga Maranaos. Ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office has several long-term programs para masuportahan natin yung ating mga woodcrafters dito sa Lanao del Sur.
to mention some, meron tayong Ukiran Tano Initiative. Ang Ukiran Tano Initiative is a long-term project of the provincial government on which we are integrating the Ukir art sa different public facilities, including yung ating mga tourism-related establishments. So we are tapping the artisans, yung ating mga woodcrafters, para sila yung gumawa, yung pag-infuse ng Ukir sa mga tourism establishments as well as sa mga public facilities tulad ng mga office signages. So inuukit nila yung Ukir para it's also one way to preserve our cultural heritage. And then yung Maranao Culturepreneurship na naman ay isa ring long-term program of the Provincial Tourism, Culture and the Arts Office on which we are providing technical assistance and financial assistance as well sa ating mga artisans. Bale, we are teaching them of the basic capacity building programs tulad ng simple bookkeeping and then product pricing and costing at saka yung mga iba pa na kailangan nilang malaman kasi if we're going to look at it, nasa traditional way pa sila of selling their products. So, kailangan natin silang turuan kung paano mag-manage mabuti ng kanilang mga negosyo. And then, apart from that, binibigyan natin sila ng kapital. Actually, ang first launching ng Maranao Culturepreneurship was 2 years ago, which was 2023. And then, we provided startup capital to our artisans. And then, meron ding isa, yung Artisan Summit, on which we are inviting all our artisans na mag-participate to our event, and then they are showcasing their products sa summit na iyon, and then we are providing assistance as well, financial, and then we are also hearing out kung ano yung mga issues and concerns nila so that it will be included to our plans, programs, and activities sa mga future PPAs namin. And then, yung Ladyawan Saranao ay isa rin itong prestigious awards scheme on which binibigyan namin ng awards yung ating mga artisans na nakakapag-contribute sa pag-preserve ng ating cultural heritage. So, if you know about Gamaba ng NCCA, localize namin siya. So, tinawag namin siyang Ladyawan Saranao. Ang iba pang mga paraan para mapanatili yung ating cultural heritage tulad nito, itong woodcrafting, ay we have this so-called School of Living Traditions or which is somehow synonymous sa aming programa sa Provincial Tourism, Culture and the Arts Office, which is the School of Living Culture and the Arts. This is the transfer of skills from master artisans to the youth generation. If we're going to look at our artisans na nandyan ngayon, mayroon naman din silang mga efforts para mapanatili yung kanilang cultural skills, especially in woodcrafting. So, at saka marami na rin tayong mga programa na sa government na nakatutok sa pag-preserve ng ating mga cultural heritage. Thriving ang woodcrafting industry. In fact, yung ating mga turista, sometimes yun ang isa sa mga major reasons kung bakit sila pumupunta dito sa ating probinsya. It is also part of the cultural tourism. Yes. It is part of the unique offerings that the province is selling sa mainstream market. Welcome po sa Tales of Ranao Hub.
It showcases the work of arts of our artisans, of our woodcrafters and our weavers, and it also showcases the different stories and remnants of the Marawi Siege. Kung inyo pong makikita, nandito po tayo sa exhibit ng Sarimanok Pair. Ang Sarimanok is a legendary bird that represents the Maranao art. These two exhibits are products of our artisans, and this was sculpted less than 50 years ago. It represents the work of art of our artisans, represents the persistence of our technical expertise of our woodcrafters. This is what we call panolong. Kung inyong makikita, marami siyang patterns. And sometimes ang patterns na ito it represents the serpent and or dragon. We still call it as an Ukir art. And then way back before, yung ating mga ancestors, ang purpose ito hindi lang nagpapaganda sa kanilang mga turugan or kanilang mga tahanan, but also they believe it wards off the bad luck as well as the evil spirits. Kaya kung inyong makikita parang serpent yung design na to. At present, ginagamit din siya as part of the design ng ating mga tahanan at ating mga different infrastructure establishments. Ang Tales of Ranao Hub ay hindi pa siya open sa public for now, but then it will be open sometime sa fourth quarter ng taon na to. And then we are inviting all of you to visit this Tales of Ranao Hub because it showcases the work of arts of our artisans, and it also showcases the stories and remnants of the Marawi Siege. Tales meaning tell, appreciate, learn, experience, and share the stories of the Marawi Siege. Ang minsan ko po sa kanila, palagi ko itong masasabi sa kanila, kahit silipin nyo naman yung mga ginagawa namin. Huwag nyo naman pabayaan, huwag naman kayo palagi sa cellphone. Minsan magbisita, kaya ako yung mga kabataan dyan ng mga national high school, minsan pag may pumupunta sa akin dito na silang magbibisita, yung mga estudyante na mga high school, masaya ako doon kasi bibisita nila yung mga lalaki doon. Yun yung sinasabi ko sa kanila, huwag nyo itong kalimutan yung mga ginagawa natin kasi paano kung mawala ito? Saan hahanapin saan nila makikita yung tatak natin, tanda natin mga Maranao kung mawala yung mga ginagawa natin. Kasi actually yung karamihan kasi sa tradisyon namin, kultura namin ay nawala. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung wala siya, hindi ako matututo ng ganito kasi hindi ka matututo kung wala kang kagamitan ng mga iba sa pangbutas, pangputol ng sales, at saka pangpukpok. Kinumplituan niya ako, binigyan niya sa akin ng libre. Wala siya kinuhang enrollment or ano. Kasi kung mag-aaral ka, kailangan mo magbayad ng matrikula, enroll. Diyan, libre. Kaya malaking pasasalamat ko dyan. Napakalaki ng utang na loob ko. Kung tatanawin mo na, hindi naman utang na loob yung sinamahan ka doon sa ang pinakamalaking utang na loob sa tao, yung binigyan ka ng
knowledge, binigyan ka ng trabaho na natutunan mo dahil sa kanya. Ang aking mensahe para sa lahat is na may mapanatili yung ating cultural heritage, including this wood crafting. At para na rin sa ating mga master artisans, ipagpatuloy po ninyo yung inyong ginagawa. You continue what you are doing. You transfer those skills to the youth. It's not just some sort of an art. It's not just some sort of an activity, but it is also an expression of our culture, an expression of our beliefs and our tradition.